Nag-iisa lang ba tayo sa universe? Isa yan sa mga mahahalagang tanong na gustong masagot ng mga taong nagtulong-tulong para mabuo ang James Webb Space Telescope. Pero paano nga ba hahanapin ng James Webb ang buhay sa labas ng Earth? Saan sisimulan ang paghahanap? Si Dr. John Mather ang Senior Project Scientist para sa James Webb Space Telescope. Tinuturing siyang big time, isang VIP sa larangan ng science dahil isa siya sa iilang taong ginawaran ng pinaka-prestihiyosong parangal sa science, ang Nobel Prize in Physics noong 2006 para sa pagsukat ng cosmic microwave background radiation na siyang nagpakita ng ebidensyang sumusuporta sa Big Bang Theory. Kung baga, mataas ang kredibilidad ni Dr. Mather at tumatak sa akin ang sinabi niya tungkol sa kung saan matatagpuan ang mga aliens. I think it's likely that the neighbors are quite far away. If by neighbors you mean an advanced civilization having a conversation about advanced civilization. If you just want to know, are there microbes out there? I think they're much more common. I'm guessing that the nearest microbes might even be in the solar system. Ayon kay Dr. Mather, kung ang pag-uusapan ay mga aliens na mga advanced civilizations na pwedeng mag-isip, makipag-communicate at nakakabuo ng mga bagay, sa kanyang palagay ay posibleng mag-exist ang mga ito. Pero ang layo nila sa atin ay mga light years ang pagitan. Pero kung ang pag-uusapan naman ay mga simpleng anyo ng buhay, gaya ng mga microbes, ito yung mga buhay na organismong napakaliliit na hindi makikita kung hindi gagamitan ng microscope. Posible anya na sa loob mismo ng ating solar system, bukod sa Earth, ay nabubuhay o nabuhay dati ang mga ito. Nagbanggit si Dr. Mather ng ilang lugar sa solar system na pinakaposibleng may aliens, malaki man o microbes lang. At kasama ang mga ito sa mga targets na oobserbahan ng James Webb Telescope sa Cycle 1 o unang taon ng operasyon nito. Ilan sa mga buwan ng Jupiter ay posibleng mayroong buhay. Ayon sa mga datos mula sa mga spacecraft na nakalapit sa kanila, mayroong mga dagat sa ilalim ng nagyayelong surface ng Europa, Callisto, Ganymede at Io. Kinumpirma rin ito ng Hubble Space Telescope. Ang Europa ang isa sa pinagtutuunan ng pansin ng mga scientist dahil may ebidensyang ang ilalim ng karagatan nito ay kaparehas ng mga karagatan natin dito sa Earth na mayroong mga hydrothermal vents. Ginoon din ang Enceladus na isa naman sa mga buwan ng Saturn na mayroon ring karagatang kinakitaan ng mga hydrothermal vents. Dito sa Earth, ang mga hydrothermal vents ay mga bitak sa sahig ng dagat na parang hot springs at nagbubuga ng mga gas at minerals. Karamihan sa mga ito ay nasa malalalim na bahagi ng dagat, mga mahigit 2,000 meters ang lalim. Nabubuo ang mga ito sa mga lugar kung saan nagtatagpo ang malamig na tubig dagat at ang mainit na magma galing sa mga bulkang nasa ilalim ng dagat. Sa paligid ng mga vents na ito ay matatagpuan rin ang napakaraming kakaibang organismo at sea creatures na hindi karaniwang natatagpuan sa ibang bahagi ng dagat. Dahil sa lalim ng kinalalagyan nila, hindi na sila inaabot ng sinag ng araw pero patuloy silang nabubuhay. Ito ay dahil sa prosesong tinatawag na chemosynthesis, ang version nila ng photosynthesis. Imbes na enerhiya mula sa araw ay enerhiya mula sa mga minerals na nanggagaling sa hydrothermal vent ang inaabsorb ng mga bakterya na siyang lumilikha ng sugar molecules na nagiging pagkain ng mga sea creatures na naroon. Iniisip ng mga scientists na malaki ang posibilidad na ganito rin ang nangyayari sa Europa at Enceladus na hindi na rin naaabot ng sapat na sinag ng araw dahil sa layo nila na posibleng mag-survive ang mga kakaibang creatures sa pamamagitan ng mga hydrothermal vents at chemosynthesis. Ang Europa at Enceladus ay nakatakdang obserbahan ng James Webb Telescope mula September 27 hanggang December 25, 2022. Ang mga datos na makukuha ng James Webb ay mahalaga rin para sa Europa Clipper mission na isang orbiter na nakaplanong mag-launch sa 2024 at sa Enceladus Orbilander mission na iikot at maglaland mismo sa Enceladus sa taong 2050.
Sinubukan ng kuhanan ng imahe ng James Webb ang Jupiter na nakasama pa ang ilan sa mga buwan nito bilang bahagi ng testing at commissioning bago pa magsimula ang operasyon. Ipinakita dito ng Webb ang kakayahang i-track ang mga objects na mabilis na gumagalaw, gaya ng Jupiter. Dito ay kitang-kita ang Europa sa bandang kaliwa. Ang Great Red Spot, ang higanting bagyo ng Jupiter, ay kulay puti sa larawan dahil prinoseso ito bilang infrared image. Ang pinakamalaking buwan ng Saturn, ang Titan, ay kinakitaan rin ng posibilidad ng buhay dahil sa mga kaparehong kondisyon nito sa Earth. Mayroon rin itong makapal na atmosphere na napakayaman sa nitrogen gaya ng Earth. Mayroon ring likidong ilog, lawa at dagat sa Titan, hindi nga lang ng tubig, kundi methane at ethane. Mayroon ding makakapal na ulap sa Titan at umuulan din ng methane nga lang. Sa mga pag-aaral, ang Earth rin nung mga 3.5 billion years sa ating nakaraan ay puno ng makakapal na ulap ng methane galing sa pagputok ng mga bulkan. Sa panahong ito rin lumitaw ang unang anyo ng buhay, ang mga prokaryotes. Base sa mga natagpuang fossils na tinatansyang nasa pagitan ng 3.5 billion at 3.4 billion years old. Ang mga sinaunang cyanobacteria na tinatawag ring blue-green algae ay isang uri ng prokaryotes. Ito ang pangunahing responsable sa pagkakaroon ng oxygen sa Earth dahil sa pagsagawa nito ng proseso ng photosynthesis. Dumami ng dumami ang oxygen hanggang sa napalitan na nito ang methane sa atmosphere. Ang dati toxic at malupit na mundong hindi pwedeng matirhan ay napalitan ng magandang mundong natitirhan na natin ngayon. Ito ang inaasahang mangyari ng mga scientists sa Titan. Ang kondisyon nito ngayon, ang kondisyong ding pinagsimulan natin sa Earth. Kaya sa hindi malayong hinaharap o baka nga sa kasalukuyan ay nagsisimula na rin ang buhay doon. Nakatakdang obserbahan ng James Webb ang Titan mula October 3 hanggang November 5, 2022. Nakatakda ring makarating ang Dragonfly mission sa Titan sa 2034. Ang Titan-Saturn System mission na bibisita pareho sa Titan at Enceladus ay nakatakdang mag-launch ngayong dekada 2020. Binanggit din ni Dr. Mather ang Mars bilang posibleng tirahan ng alien microbes. Base sa mga pag-aaral, nalaman nating ang planetang Mars ay dating may tubig. Posibleng mayroon pa ring tubig hanggang ngayon sa ilalim ng lupa ng Mars at maaaring mayroong mga nabuhay o nabubuhay pa rin doon. Ang Mars Perseverance rover ay nangunguha na ng mga samples ng mga bato at lupa sa Mars na inaasahang makakarating sa Earth sa 2033 upang mapag-aralan. May mga nababahala na posibleng delikado ang mga samples na ito dahil baka mayroon itong dalang Martian microbes na makakapinsala sa buhay sa Earth. Bukod sa mga rovers at iba pang nakarating na sa Mars na patuloy na pinag-aaralan ang planeta, nakaschedule ring itutok ang James Webb sa Mars mula August 27 hanggang September 10, 2022. Ano nga ba ang inaasahan nating makita sa mga obserbasyong ito ng James Webb? Nai-imagine mo ba na kapag itinutok ng James Webb sa Europa o sa Enceladus ay makikita sa imaheng ilalabas nito ang parang higanting octopus na alien na lumalangoy sa karagatan, o sa Mars na mayroong gumagapang na mga alien na malalaking alimango, o maladambuhalang pating na alien sa Titan? Pero paano kung puro microbes lang ang nabubuhay doon? Napakaliliit at mahirap makita, o kaya ay nagkaroon dati ng buhay pero ngayon ay extinct na. Mayroong paraan ang James Webb para hanapin ang mga ito. Let me explain. Halimbawa ay nakakita ka ng dahon sa lupa. Malamang ay maiisip mong may puno sa tabi-tabi. Kung pamilyar ka sa mga dahon, malamang ay makilala mo pa kung anong puno iyon. Heto pa ang isang halimbawa, palagay nang umakyat ka sa bundok at may nakita kang balahibo ng ibon. Dahil sa balahibo, alam mong mayroong ibong lumipad doon. At kung pamilyar ka sa balahibo, baka mahuhulaan mo rin kung anong species ng ibon yon. Yung dahon ay hindi mismo yung puno at yung balahibo ay hindi mismo yung ibon. Pero sila ang senyales na mayroong puno at mayroong ibon. Sila ang senyales na mayroong buhay doon. Ang tawag sa mga senyales na ito ay biosignatures. Ang biosignature ay anumang katangian, element, molecule o substance na maaaring gamitin bilang ebidensya ng nakaraan man o kasalukuyang buhay. Bukod sa dahon o balahibo, pwede rin itong footprints o bakas ng paa sa putik, mga fossils na naimbak sa mga bato
mga organic molecules o pagkakaiba sa chemistry ng atmosphere o tubig. Dito sa Earth, lumilikha ang mga buhay na halaman ng oxygen, kaya mayaman ang ating atmosphere sa oxygen. Kaya ang oxygen sa atmosphere natin ay isang biosignature na makapagbibigay sa aliens ng pahiwatig na mayroong buhay sa planetang ito. Sa Europa at Enceladus, oobserbahan ng Webb ang mga plumes ng tubig na lumalabas sa surface. Gagamitin ng mga scientists ang near-infrared camera o NIRCam ng Webb para kumuha ng high-resolution image ng Europa. Ito ngayon ang gagamitin nila para mapag-aralan ang surface at humanap ng mga rehiyon na posibleng may plumes. Kapag may nakita na sila, gagamitin naman nila ang near-infrared spectrograph o NIRSpec at Mid-Infrared Instrument o MIRI para i-analyze ang komposisyon ng plume. Gusto nilang masagot ang mga tanong na binubuo ba ito ng water ice? Ano ang temperature sa mga rehiyong nagbubuga ng plumes? Mayroon bang mga biosignatures gaya ng methane, methanol at ethane? Si Geronimo Villanueva ang lead scientist ng team na mag-oobserba ng Europa at Enceladus gamit ang James Webb. Sinabi niyang posible silang makadetect ng biosignatures kung aktibo ang mga plumes at mayaman ito sa organic compound. Ito ang halimbawa ng pwedeng makuhang datos mula sa pag-obserba ng James Webb sa Europa. Gusto ko lang linawin na hindi direktang makikita o makukuhanan ng imahe ng James Webb ang isang aktwal na alien sa isang planeta o buwan. Komplikadong pag-aanalisa ng mga posibleng biosignatures ang gagawin ng mga researchers bago nila masabing mayroon ngang buhay na na-detect ang Webb. Bago ilabas ang resulta ay kailangang i-review muna ng di lang iisang grupo kundi maraming grupo ng mga eksperto, kaya medyo matatagalan bago natin malaman kung may alien nga o wala sa isang target base sa nakuhang datos ng James Webb. Sa susunod ay pag-uusapan naman natin ang paghanap ng Webb ng aliens sa labas ng ating solar system. Please don't forget to like, comment, and subscribe. You can also show your support by clicking the thanks button below. Thank you so much Gonzaga Mario and Black Whites for your super thanks. Salamat pala kay Larry Egot sa pagsuggest niya sa nakaraang nating topic tungkol sa artificial light sa Proxima B. Shout out to Kaayaman TV, Rocky Llanes, Himmler Fetalino, Char Diabot, Gerald Ear, Marco, and Chaika. Do check out these videos, baka hindi nyo pa napanood. Ingat kayo lagi, Infomates. God bless!